Okay, so ito po yung tanong mga kapatid. Ayan, si Archita Oliverio. Anchita pala. Ang sabi po niya dito, what is the difference between 1844 when Christ entered the most holy place and what is mentioned in Hebrews chapter 9 verse 12? Ano ang nauna? Ayan, kung sa mga medyo mahilig mag-sorry sa ating mga doktrina bilang mga Seventh Adventist, ay masisense po ninyo na may malalim na gustong malaman ang ating viewer. Kaya na-appreciate ko po yung tanong na ito, at least hindi ito katulad ng mga magugulong mga tanong na paulit-ulit, sabat, pagkain, gawa, jis, kung ano-ano. Ayan. At least ito ay medyo maghuhukay tayo ngayon. Yung gustong-gusto kasi panoorin itong mga ilan sa ating mga kaibay sa panampalataya ay yung paulit-ulit ba? Yung walang katapusang sabat, ikapo, 10 utos, yan, kung ano-ano. Hindi sila ganong interesado sa ganito, pero at least nakatuklas po tayo ngayon ng isang tanong na may pinaghuhugutan o may lalim. Ano ho, mga kapatid? Bakit ka ako? May lalim itong ibig sabihin. Kasi sa Seventh Adventist ay nagtuturo po tayo, mga kapatid, ng tinatawag na investigative judgment or pre-advent judgment na ito po ay nagsimula noong 1844. Nagtuturo po tayo na si Kristo noong 1844 ay pumasok sa most holy place. Samantalang sa Hebrews chapter 9 verse 12 ay nakasulat po doon yung ganito, mga kapatid. Ayan. Ipapakita ko po dito sa salin na alam ko ito po yung tinutukoy ng ating viewer. Kasi po, nang ikinumpara niya itong 9 chapter 12 ng Hebrews, tsaka 1844, sa salin po kasi na ito, na inyo makikita sa screen, yung New King James Version, the Living Bible, International Standard Version, ang nakasulat po, mga kapatid, ay ganito. Yan. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. Ayan, mula sa NIV, New King James, TLB, ISB. Ang nakasalin po ay most holy place. Kaya, magiging mali nga naman ang Seventh Adventist na noong 1844 ay pumasok si Jesus Christ sa most holy place. Ano po, mga kapatid? Samantalang sa Biblia ay nang umakyat sa langit, diretso sa most holy place. O kaya nga, sa mga Adventist, pakinggan nyo pong mabuti itong ating pag-aaral ngayon. Sapagkat pag sa inyo po ito ginamit, maring, ay oo nga, no? Alam nyo kasi, way back mga 1990, may na-encounter po ako dito sa Taytay, Rizal, na isang evangelist din ng Church of Christ 33 AD o 31 AD yata yon. At dati raw siyang Adventist. Nung mabasa po niya ito, ay nawala siya ng tiwala sa doktrina at sa Adventist. Kasi ang duro daw natin ay mali. Dahil 1844, saka lang pumasok si Kristo sa most holy place, samantalang sa Biblia, nang umakyat siya, he entered the most holy place once and for all by his own blood. Adi, ako po ay medyo nawindang. Bata pa po ako noon, 1990. Bagaman mahilig na po ako sa pag-aaral ng Bible, pero medyo, aminin ko, hindi po ako mapakali. Dahil hindi ko po talaga masagot O, di ba? Kaya sa ating mga taga-subaybay na huwag tayong magpakapermi doon sa palagin lang Sabat, ikapo kung ano-ano, paulit-ulit. Sinagot na, tatanong na naman, ulit na naman, nako, nakailang ulit na. Ito, papag-aralan natin. Paano ho natin bilang mga Seventh Adventist mapatunayan na tama nga tayo doon sa fulfillment noong Daniel 8:14 na 1844 ang dulo noong
2,300 days. Minsan kasi yan ang ating pinanghahampas doon sa mga nagpapanggap na matatalinong sa Biblia. Tulad ni Brad Ely, tinanong, anong ibig sabihin ng Daniel 8:14? Walang kinalaman sa kaligtasan yan. O, di ba? Yung iba rin, di rin alam. Pero tayo kasi may explanation. Pero ito ngayon ang problema. Ay mali kasi most holy place kaagad yung pinuntahan ni Kristo nung umakyat siya sa langit. So ito po, pag-aralan natin mga kapatid at mga taga-subaybay. Magpapakita po ako sa inyo ng ilan sa salin ng Biblia na naroon yung original, gamit yung original na lingwahe sa Old Testament, Hebrew, tapos sa New Testament, Greek. Gagamit din po tayo ng talata sa Old Testament, Greek. Ito po yung tinatawag nating Septuagint, yung pinakaunang Greek translation ng Old Testament. Okay? Para malaman natin ano po ba ang tunay na kahulugan at mayroon po ba may katotohanan po ba yung ating explanation tungkol po dito. At least, alam po natin kung paano natin ito ipapaliwanag. Actually, ito po ay ilalagay ho natin doon sa balak namin ni Brother Gomer na gawin na libro na mga upgrade answer to the old question. Yan. Upgraded or nag-level up na mga So, unahin na po natin ito dahil naitanong po ito. Nakuha ni Brother Erwin itong tanong na ito at medyo na-intriga ako kaya pagdating dito ay ni-research ko po at inaral po itong bagay na ito. Kasi naalala ko nga noon, matagal ng panahon ay pinag-aralan ko na rin po ito kaya akin pong isa-share po sa inyo. So, ito po, ipapakita ko po sa inyo rito yung tinatawag na Septuagint. Makikita nyo dyan sa itaas. Sa Old Testament, meron pong Exodus 26 verse 24. At yan po ang nakasulat ay makikita po ninyo yung the most holy place. At dito sa ibaba naman ay yung Hebrew Old Testament na meron pang mga komentary ng mga scholar. Mula po ito sa Hebrew lexicon. Yan. Pag sinabing lexicon, ito yung Hebrew dictionary, Bible dictionary. So makikita po ninyo, dyan, yan yung may guhit na 3. Greek po yan. Ang Strong's number niya, yung unang may guhit dyan, yung Hagyo, Ton, Hagyon. Okay? Yan po yung 3 may guhit. Hagyo, Ton, Hagyon. Ang ibig sabihin ay most holy place. Ang Hebrew po niya, nakikita nyo dyan, ay Hakudasim. Yan. Mula po yan sa root word na Kudes. Ayan. So makikita po ninyo dito yung Kudasim. The most holy place. Ngayon, dito sa bandang ibaba, ang parsing po niyan ay, ito po ay noun, masculine, plural. Take note, most holy place po ito. Pag pinarsing ho natin siya, noun, masculine, plural. Tandaan niyo po ito. Bakit pati yung parsing ay kailangan natin maintindihan? Noun, masculine, plural. Ang Hebrew niya, Hakudasim. Mula po sa Kudes. Ayan, Kudasim. Ang Hebrew ng the most holy place ay Kudasim. Okay? So, puntahan naman natin ngayon ang talata. Kasi ito, the most holy place, Ang Greek niya ay Hagyo, Ton, Hagyon. Yung Hagyo ay holy. Yung Hagyon, holy din. So, ibig sabihin, 2 bisis na binanggit yung salitang banal or holy. Okay? So, tama na ito nga ang most holy place. Ang Greek niya ay Hagyo, Ton, Hagyon. The most holy place. Tapos, ito po ay Kudasim. Yan ang Hebrew word. Punta po tayo sa verse na holy place lang, hindi most holy place. Maraming talata niyan, pero ang gagamitin lang po natin ay Leviticus chapter 16 verse 3. Tingnan po ninyo rito, yan po ay to Hagyon. Yan. Yan may guhit na yan ay to Hagyon. Hindi po 2 word yung Hagyo or Hagyon. Once lang. Kaya, ang English niya ay holy place. Sa Hebrew, mga kapatid, ayan, El Hakodis. Yan po, El Hakodis. Ito po, ayan ang nakalagay,
Kodesh. Holy place lamang siya. Hindi siya most holy place. Sa parsing, noun singular. Ayan. So bakit natin binibigyan ng diin ito? Kanina ho ay plural, hakudasim. Pag isahin nga nating screen ito, ayan, makikita po niya rito yung kanina, yung 26:34 ng Exodus na most holy place, hakudasim. Yan. Dito naman sa Leviticus, El Hakudes. Yan. Kudasim, Kudes naman dito. Sa taas, most holy place. Dito, holy place lang. At ang parsing ay sa itaas, yung most holy place ay masculine plural. At ngayon ay, dito naman sa baba ay noun singular. So, bakit ano po ang ibig sabihin nito? Kung matatandaan po ninyo mga kapatid, na ini-explain po natin lagi yung issue tungkol sa Trinity na sinasabi po natin na ang word na God ay hindi sulo, kundi plural kapag ka ang ginamit ay Elohim. Kasi po sa Hebrew, pag mayroong M sa dulo ay hindi siya singular. Big sabihin, kaya Kudasim, yung Hebrew ng most holy place kasi hindi once lang yung word na Kudes. Dalawang bisis binanggit yung Kudes. Kaya Kudasim. Samantalang sa baba, yung holy place lang ay Kudes lang talaga siya. Ano? Singular. Okay? So ngayon, ang tanong, ano ba yung nasa original na Hebrew sa Hebrews chapter 9 verse 12? Kanina ang binuksan natin ay New King James Version, NIV, ISB, TLB. Yan. Sa King James Version, mga kapatid, ito po ang nakasulat. Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered once into the holy place. Ang Hebrew po, ang Greek po nito ay tahagya, having obtained eternal redemption for us. So, iba po ang salin sa King James. Tama po itong King James. Diyan sa Tagalog, ayan, pakita mo yung screen mo, Ben. Sabi diyan, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Hindi sinabing kabanal-banalang dako or dakong kabanal-banalan. In short, tama po yung King James ay itong Tagalog. Ano? So, ayan nga po ang dapat na pag-aaral po natin. Hindi po iisang salin yung pinag-aaralan. Katulad ng mga EDD, Tagalog lang halos yung binabasa. Kung bumasa man ng ano ay pili lang. So ngayon ay matutuklasan natin ngayon yung pagkakaiba. Kaya nakita na po nga natin ngayon ang pagkakaiba. No, tama po na si Kristo ay hindi pumasok sa most holy place kasi tahagya. Sa aklat ng Hebreo, actually dito lang din sa chapter 9, sa verse 3, sa Tagalog po, nakasulat po dyan ay dakong kabanal-banalan. Sa likod ng ikalawang tabing ang tabernakulo na tinawag na dakong kabanal-banalan. Ito may talata na nandoon yung salitang dakong kabanal-banalan. Ipakita ko po sa inyo pagkakaiba ng verse 9 at saka ng verse 3, mga kapatid. So tingnan nyo po ito. Ayan. Okay? So ayan, in-screenshot ko ito. Dito sa 9 verse 3, holiest of all. Ito yung most holy place. Makita nyo po dito yung Strong's number G39. Dalawang bisis nilagay. Tingnan po natin yung verse 12, mga kapatid. Ayan. So, andyan, holy place. Isang bisis lang po yung nilagay ng Strong's Dictionary. G39 is Strong's number. Yan yung verse 12. Ibig sabihin, kahit sa Strong, ay nakikita nila na ang totoo ay hindi most holy place umakyat si Kristo, kundi holy place lamang ang tamang salin. O kaya pagtabihin natin ito, yun, nakikita ho ninyo dyan, ang nasa 9 verse 3, most holy place, yung holiest of all, nakalagay sa English, at hagyon ang Greek niya. So yung ginamit na nagtanong sa atin, na itinatanong niya, yung nasa ibaba, yung pong 9:12, tahagya. Yan, tahagya. The holy place.
So, ayan po mga kapatid, ang ating masasabi niyan. Kaya yung tanong nung ating alin ang nauna, siyempre naunang binanggit yung naunang binanggit yung Bible. Kaya ang Seventh Adventist ay tumama po doon sa interpretation natin sa prophecy. Kaya lang hindi ko na nakita kasi yung yung kapatid na yon nung naintindihan ko po ito, mga kapatid. Alam ko may encounter po ninyo ito kahit sa mga debate, maaring nag-aabang lang ako sa mga debate na may kinalaman po dito at nakita ko po na wala gaanong gumamit nito laban sa atin. Dahil nga may honest na viewer tayo na nagtanong, kaya akin po itong present ngayon. Sana po ay nakatulong po ito sa inyo, kapatid, para wag na po kayong magbintang sa Adventist na mali, diretso sa most holy place. Actually, ginawa ko lang categorical yung aking sagot sa tanong, pero kung meron pang masigit doon, may explanation pa po tayo, yung sa word na tahagya. Lalo na po yung issue tungkol sa pasok ni Kristo sa most holy place. Mayroon pa tayong mas malalim na explanation, pero hindi naman po yun ay tinatanong sa atin. Okay?